Bakit kahit mataas na ang sahod mo dito sa Canada, parang wala ka pa ring ipon? Minsan negative pa nga. Kung ganito rin ang situation mo, huwag kang mahiya kasi pag-uusapan natin yan ngayon. Hi everyone! Welcome back to Pinoy Money in Canada. Ako si Nika and I create Taglish money content para sa mga Filipino dito sa Canada. Kung gusto mong maintindihan kung saan napupunta ang sahod mo at paano ka makakapagsimula mag-ipon kahit hindi milyon ang income mo, this video is for you. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kahit tumataas ang sahod, parang walang ipon, ano yung mga hidden money habits na quietly sumisira sa finances mo, at ano ang pinakaunang step na pwede mong gawin after mo itong mapanood. Noong bagong dating ka sa Canada, malamang tipid mode ka talaga. Iniisip mo lahat ng gastos. Kailangan ko ba to? Worth it ba to? Pero habang tumatagal, unti-unti ring tumataas ang lifestyle mo. Mas madalas kumain sa labas, nag-o-upgrade ng phone, mas nagiging comfortable gumastos. Ang hindi natin napapansin, habang tumataas ang sahod, kasabay din tumataas ang gastos. So kung dati kumikita ka ng $2,500 at halos ubos din sa gastos, ngayon kumikita ka na ng $4,000 pero halos ubos pa rin. Resulta, wala pa ring ipon. Ito yung tinatawag na lifestyle inflation. Hindi masama mag-improve ang buhay, pero nagiging problema siya kapag nauna ang lifestyle kaysa sa savings at future goals mo. Pangalawang dahilan ay wala talagang system sa pag-handle ng pera. Kahit gaano kalaki ang sahod mo, kung wala kang budget, walang tracking, at walang malinaw na plano, automatic mauubos ang pera. Madalas ang ginagawa natin ay bahala na. Tapos chinecheck na lang natin ang bank app kung may natitira pa. Pero ang problema sa ganitong approach, lahat ng gusto mo pwedeng pumasok kasi wala kang limit. Wala kang filter kung okay pa bang gumastos o sobra ka na. Kaya ang nangyayari, yung sahod mo dumadaan lang sa account mo, pero hindi dumadaan sa system. Pangatlong dahilan ay yung kultura natin bilang Pinoy. Yung padala at yung deserve ko to mindset. Natural sa atin ang tumulong sa pamilya at walang masama doon. Pero, minsan, kahit wala ka nang natitira para sa sarili mo, nagbibigay ka pa rin dahil sa guilt o pressure. Nauuna tuloy ang lahat, except yung sarili mong future. Kasabay nito, after long shifts at pagod sa trabaho, parang reward mo sa sarili mo ang gumastos. Food delivery, shopping, bagong gamit. Totoo naman, deserve mo. Pero kung bawat pagod may katumbas na gastos, napupunta ang pera mo sa short-term happiness imbes na sa long-term security. So ano ba talaga ang problema? Hindi lang sahod at hindi lang trabaho. Kasi may mga taong mas mababa ang income pero may ipon at may mga taong mataas ang sahod pero laging zero. Ibig sabihin, nasa system at mindset talaga ang pagkakaiba. Ang magandang balita, pwede mo itong baguhin. Hindi mo kailangan hintayin na mas tumaas pa ang sahod mo bago ka magsimulang mag-ipon. Kailangan mo lang ng awareness at tamang sistema. Sa mga susunod na videos, pag-uusapan natin kung paano ka gagawa ng simple system, paano mag-budget dito sa Canada, paano mag-control ng lifestyle, at paano mag-start mag-ipon kahit maliit pa lang ang natitira sa sahod mo. Kung nakarelate ka sa video na ito, tandaan mo, hindi ka nahuhuli, hindi ka nag-iisa, at hindi pa tapos ang story mo. If you found this helpful, please subscribe to Pinoy Money in Canada at i-share mo rin ito sa mga kaibigan mong Pinoy dito sa Canada. Step by step, aaralin natin kung paano mag-handle ng pera ng mas maayos habang nagtatrabaho tayo dito. Sabay-sabay tayong aangat. Disclaimer, ang content na ito ay for educational purposes only at hindi financial or tax advice.